Puntahan ko yung tanong ni Pao, Brad Agam. Sige po. Para kay attorney ni Noel. Nakabangga po ako ng isang sasakyan at ayaw po nilang gamitin ng insurance at ang gusto nila ay bayaran ko ng buo ang 49,000. Wala po akong sapat na pambayad pero willing naman po akong hulugan o ipagawa yung mga kailangan. Pero pinipilit po nila na dapat kong bayaran ng buo. May karapatan po ba akong ipilit na gawing hulugan yung 49,000? Ano po ang pwede kong gawin kung hindi pa rin po sila pumayag at ipilit pa rin na buo ang ibayad ko? Yan ang tanong ni Pao Attorney Noel. Ano pong sagot natin yan? Yes, Miss Pau, may karapatan ka para ipilit una-una yung insurance. Kasi yun ang objective natin. Ito yung risk insured against. Kapag halimbawa kumuha ka ng insurance, ito yung mga aksidente. So hindi ibig sabihin, kung ayaw ng kabila, hindi po pwedeng i-deny. So po pwede hong gawin diyan, kumuha ka ng police report, mag-claim ka sa insurance, haharapin po ng insurance kagad yan. Kasi yan po ay may contractual obligation. Alalahanin natin, kapag kumuha ka ng insurance, may contractual obligation ng insurance para lahat ng aksidente, lahat ng risk na in-insure mo ay obligasyon nila para tuparin, para bayaran, para i-comply. So ngayon, kadalasan ho, ito yung realidad sa aksidente. Ano po? Kaya umayaw. Una, gusto nilang mabilisan. Pangalawa, ayaw nilang ma-appraise na yung 40, katulad yan, yung 49,000. Pag ina-appraise ho yan, o pinagawa sa isang magandang talyer din, no? Mababa, karamihan. Baka 10,000 lang ho yan, pero ang kiniklaim 49. Kasi yung 49,000 ho yan, kadalasan kung ano ho yan, yun yung proposed estimated cost, no? So hindi ho yan yung actual cost. So natatawaran ho yan. Alam niyo bakit? Ayaw nilang ipadaan ng insurance kasi malalaman na sila yung nagdadagdag. So para kay Apaw, pwede mong igiit, mag-file sila ng kaso kasi aksidente ho yan. No, pag nag-file ng kaso, malalaman din naman kung aksidente ho yan at hindi sinasadya. Lalo na kung halimbawa walang nasaktan, 99% karamihan ng korte pinipilit ang partido para mag-settle kasi dagdag sa trabaho ng korte ho yan eh. Dagdag sa pag-iisipan ng mga kurado natin. So sasabihin na lang, ito, tama naman itong kiniklaim. Yung 49,000 mo, 15,000 lang pala. Pandadagdag yan at pagsisinungaling, pwede ka pa makasuhan ng perjury. Kasi pagdating sa korte, sa trial, ito yung nangyayari, actual trial. Ipipresent mo hindi yung estimated cost. Pagdating sa korte, ang ipipresent mo para makapag-claim ka ng refund ng iyong expenses, yung actual payment na may resibo na binayad mo doon sa talyer o kaya sa kasa. So, bababa ho yan. Unless napupunta ka ng kasa, iba naman pagkasa kasi pagkasa ho, insurance ho yan. Ang kadalasan, talagang 2 times the value of the cost. Kasi hindi naman ho i-repair ho ang ginagawa ng kasa eh. Ang totoo niyan, babaguhin lahat, papalitan yung mga parts. Hindi katulad sa mga talyer, i-repair lang ho yan. So, para kay Pao, ipagkiitan mo. Kung nag-file ng kaso, madali lang ho yan. Sabihin mo rin, magkukuha rin sila ng abogado, gagastos pa. So, mas mabuti ayusin na lang.